Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang Tambalang Jairus Madlang Bayan. at Ares Gutierrez. Kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po ulit ay Martes, ika-10 ng Pebrero 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO hosts Indian Ambassador to the Philippines. FSI Director General Neil Frank R. Ferrer meets CFO Secretary Dante Klink ang II to discuss areas for future collaborations. CFO opens nomination for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas, led by its chairperson, Secretary Dante Klink ang II, received Ambassador of India to the Philippines, His Excellency Harsh Kumar Jain, on February 4 at the CFO main office. Key personnel from each division presented their projects and initiatives to contextualize the mandate of the Commission and to identify possible areas of collaboration between the Indian Embassy and the CFO. Also discussed during the courtesy visit were the programs and initiatives of India for non-resident Indians and people of Indian origin. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
Commission on Filipinos Overseas or CFO Chairperson Secretary Dante Clink Ang II met with Foreign Service Institute or FSI Director General Neil Frank R. Ferrer on February 6, 2026 at the CFO main office. The meeting aims to provide Director General Ferrer with a brief background of the CFO, highlighting areas of possible collaboration in the service of overseas Filipinos. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is pleased to inform the public that nominations are now open for the 2026 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. The nominations will be accepted from December 11, 2025 up to May 29, 2026. From every corner of the world, the Filipino spirit shines through compassion, excellence, and service. Wherever they may be, our kababayans continue to bring honor to the nation. The Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO, celebrates the extraordinary contributions of Filipinos abroad and international partners whose contributions transcend borders and uplift the Filipino spirit. Established in 1991 through Executive Order 498 under the presidency of President Corazon C. Aquino, the PAFIO was born from a deep gratitude for the global Filipino community's unwavering support for the nation's growth and resilience. From this vision grew a platform that honors excellence, service, and global solidarity in many different forms. The PAFIO honors contributions across 4 distinct categories, each celebrating different facets of excellence and service. The Banaag Award recognizes collective action that uplifts Filipino communities abroad, emphasizing the power of collaboration and support. The Pamana ng Pilipino Award acknowledges individual excellence and distinction in various fields, highlighting the remarkable achievements of Filipinos worldwide. The Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil Award honors those who give back through humanitarian efforts and nation building, showcasing the spirit of giving and dedication to the Philippines' progress. Lastly, the Kaanib ng Bayan Award recognizes foreign partners who have gone above and beyond in championing the Filipino cause, underscoring the importance of global collaboration. Since 1991, 555 individuals and organizations from 55 countries and territories were conferred with PAFIO by 7 presidents. Their achievements remind us that the Filipino spirit transcends borders, making an indelible mark on the world stage. This 2026, the search continues. The Commission on Filipinos Overseas invites nominations for the next presidential awardees, individuals and organizations whose achievements and service continue to inspire the world. Nominations open on December 11, 2025 and close on May 29, 2026. Beyond the milestones and figures of the PAFIO are the real hearts behind the mission, the men and women whose service embody the true spirit of the Presidential Awards. Visit the PAFIO website to know more about the awards and download the nomination form from the QR code and official links provided. Muli isang magandang araw sa ating mga kababayan saan mang panig sa mundo. Oras na naman para sa ikalawang segment ng ating programa kung saan makikipagkwentuhan tayo, Jairus, at kukuha ng inspirasyon sa ating mga overseas Filipinos. Tama po kayo dyan, Sir Ares. For today's episode, napaka-espesyal ng ating tatalakayin, mga kababayan. Alam nyo ba na maraming Pilipinong guro ang nakakapagturo ngayon sa Amerika?
At hindi ito sa pamamagitan ng immigrant visa, kundi sa isang exchange program, Sir Aris. Oo nga, Jairus, may mga nagtatanong din sa Opo. akin tungkol dyan. Ano ba yung J1 visa program na yung lagi ko nadidinig dahil parang may involvement tayo sa CFO doon Opo. sa J1 program. Yes po, actually po, itong J1 program ay matagal na po itong nangyayari. It's an exchange program po from the United States of America sa US government po. And actually, hindi lang po siya limitado sa ating mga Filipino teachers, kundi sa ibang bansa rin po, nag-cater din sila ng mga J1 teachers. Pero syempre, sa ating mga kababayan, lalo na ang dami po nating mga guro, no, sir? May pagkakataon po sila na makapag-apply ng nitong tinatawag na J1 visa. Kumbaga, ito po ay pinapamahalaan ng pinapamahalaan ng ating mga kababayan ng ating Exchange Visitor Program Committee or yung EVP Committee na under ng Commission on Filipinos Overseas po, no. So, ang lumalabas yung parang local secretariat ng J1 program ng US government ay sa atin sa CFO. Opo, yes, sir. Talaga. Pero mahalaga pong malaman din ng ating mga kababayang nais mag-apply ng J1 visa na syempre sumusunod lang din po ang EVP Committee, although it's under the Commission on Filipinos Overseas po, sa rules and regulations din ng US government. Pero ito po ay isang ang pangunahing layunin talaga nitong J1 visa program ay para magkaroon ng cultural exchange, educational exchange po sa pamamagitan nitong mga guro natin, no, para po maging familiar sila sa culture and culture traditions, even kung paano po mamuhay sa Amerika. Kasi Ayun po. ang dami kong nakita niyan sa YouTube na yung mga buhay ng mga Filipino teachers na napunta sa Amerika na talagang nag-a-adjust sila doon. Yes po. Kasi siyempre ibang kultura, iba yung estudyante. Opo. At maganda po kasi itong ating mga J1 Filipino teachers, nakakapagbigay din sila pabalik sa Pilipinas po, no? Kasi ito po, tatalakayin din naman natin ito mamaya, pero biglang lang din po natin, Sir Ares, ng kaunting background, no? Maganda ang nagiging programa kasi po parang na-orient din sila doon sa teaching traditions ng US at the same time na ibabalik po ng ating mga J1 teachers sa Pilipinas. Opo. So ang layunin itong J1 visa, itong J1 program ay knowledge exchange. Magkaroon ng knowledge exchange. Matututo yung mga teachers natin ng mga bagong sistema, techniques ng pagtuturo. At the same time, na ibabahagi rin nila sa ibang bansa, sa mga estudyante nilang hindi Pilipino. At maging sa Pilipino na rin, may mga estudyante rin silang Pilipino. Ano ang kultura natin? Yes, mga opo. natututunan dito sa Pilipinas. So maganda din Kaya yung exchange talaga siya, sir. Maganda rin yung layunin ng program. Opo. At para mas maintindihan pa natin ito, makakapanayam natin ang isang Pinoy na teacher na naging teacher na po galing sa ating bansa na naging teacher din po sa New Mexico sa US sa ilalim ng J1 program. Ayun po, naging teacher din pala siya ni Attorney JK, sir. Oo nga. Opo. Based dun sa background na pinrovide sa atin ni Attorney Carlo, teacher niya itong ating panauhin, naging teacher niya sa English. Opo. Sa Don Bosco, Mandaluyong. And then nakapagturo rin pala to yung ating guest, no? Hindi lang sa US, nakapagturo siya sa Brunei. Ay, sa Brunei. Nakapagturo siya sa Papua New Guinea. Kaya napakamaalam ng ating guest for today, sir. Kumbaga sa kung basketball pa to, ito ay Division 1 talent ito. Blue chip talent ito sa teaching profession. Kaya, ayun po, wag nating patagalin pa. I-welcome na po natin sa Serbisyong CFO, si Sir Eugenio Jojo Mendoza. Welcome po sa Serbisyong CFO, Sir Jojo. Hello po. Hello. Ayan, Sir Jojo. Kamusta po kayo, sir? Hello, sir. Rinig niyo ako, sir? Yes, sir. Go ahead, sir. Magandang umaga po. Salamat sa opportunity. Ayan po. Sir, currently, nasaan po kayo ngayon?
Bumalik ako ng Pilipinas ng November 12. So, nandito po ako ngayon sa Pilipinas. Okay po. So kayo po ay After- nakabakasyon. Ilang? In a way, sir. In a way. In a way, sir. Pero before coming back to the Philippines, sir, galing po kayong US. Opo, galing po ako sa, kagaya na nasabi niyo, sir, galing ako sa New Mexico, Opo. sa Albuquerque. Sa Albuquerque. Alam mo, sir, ang alam kong Albuquerque sa bayan namin sa Bohol. Anyway, sir, paano po kayo napunta sa J1 program? Sir, nag-start to when I was in Brunei, nag-start to sa joke kasi meron ako isang co-teacher na nauna na sa akin. Music teacher siya, magkasama kami sa Brunei. Na-hire siya sa New Mexico, Santa Rosa. Parang, hindi Santa Rosa, Laguna. Santa Rosa, New Mexico. Tapos biniro ko siya one time, sabi ko, baka mo kailangan niya ng teacher dyan. I was just joking kasi English teacher ako. Tapos sabi niya, tama, meron kaming opening na teacher, i-recommend kita sa aming superintendent. Opo. So, I akala ko hindi kasi I really didn't imagine myself teaching English sa isang bansa na ang first language ay English, di ba? English. So sabi ko, tapos parang okay lang. Then dumaan yung panahon, kailangan talaga nila. So, and binigay sa akin ng offer letter. Sabi ko, sige, although kabado ako, sabi ko, why not? Kasi it's every Filipino's dream, di ba? Na yes. sa Of US. course. Ako, yung opportunity ko, hindi lang ako mamamasyal. Magtuturo pa ako at may sweldo. So, okay, I grabbed the opportunity kahit na medyo kabado. So, ayun po, doon nag-start from Brunei, kaya hindi na ako nakadaan ng Pilipinas. Nagdiretso na ako ng US. Pero nung umuwi ako ng March, dumaan ako sa CFO kasi kailangan, hindi na ako makakaalis kapag Pag hindi kayo dadaan. Opo. Yeah. Opo. So, ayun. Pero Yun po, ano po ang itinuro yung subjects nung pumunta po kayo ng Amerika? Ayun, hinire talaga ako as ELA, English Language As an Art. English okay. language teacher. Tapos, nung nandun na ako, pinagturo ko ng physical education. Tapos, dun sa unang school ko, that was in 2018. Tapos, journalism din. Part ng English. So, okay naman. Very Okay naman. very interesting po, no sir? Kasi po naging English teacher po kayo sa Amerika. And at the same time, English teacher din po ba kayo, sir, nung nandito rin po kayo sa Pilipinas? Opo, all my May parang pagkakaiba po ba, sir, yung 32 parang years na akong yung parang teacher. educational background ng mga estudyante po sa US at the same time sa Pilipinas dahil English po ang tinuturo po ninyo? Okay. Mas mahaba yung experience ko sa Brunei kasi when I was sa Papua New Guinea, naka 4 years ako sa Pilipinas, parang mga less than 3 years lang ako nagturo. Tapos sa Opo. Brunei, 19 years. Wow. So I've been teaching. Ang maganda kasi sa atin sa mga Asian, Kayo po, sir, ang totoong definition ng overseas Pinoy. Na po. ayun, ang maganda kasi sa atin, yung mga Filipino, tapos yung mga Bruneians, talagang, sila alam mo yun, they have thirst for education. Yes. Hanggang Opo. gustong-gusto nilang, lalo na sa Pilipinas, di ba, ito yung bala natin para magkaroon tayo ng magandang trabaho. Kaya pinagbubuti natin ng pag-aaral. At yun ang isa sa mga napansin ko sa US kasi, opinion ko lang to kasi baka Sige merong po, social sige. media, Oo. tapos babash ako. This is my opinion based on what I have observed at saka my experience. Kasi ang dami rin nagtatanong about J1 sa social media. Yes, So opo. bigla ko na lang makita hindi totoo yung sinasabi niyan. So sinasabi ko lang, this is my opinion. So hindi to law from Mount Sinai na everyone will and should accept. So hindi ko naman nakita nagkapareho ng pananabik ng mga Filipino and mga estudyante ko sa Brunei yung edukasyon kagaya sa US kasi ang nakita ko they have benefits na parang kahit naman hindi ako magtrabaho, hindi ako mag-aaral, makakapagtrabaho naman ako, kikita ko kung wala akong trabaho. May ganun silang attitude. Government sir. will support me, di ba? So parang ano po, no? Pero sir, ang curious lang ako sa situation ng ninyo as a teacher, no? Kasi ang tinuturo nyo po ay English. Mhm. And then you are teaching students who are using English as their English. first language. As first Yes. language, yeah. So wala po bang parang discrimination doon na bakit ako makikinig diyan hindi naman Hindi naman siya hindi naman first language English, din ng opo. English, kami ang first language.
Tama, sir. Yun yung kabado ko, yun yung kaba ko nun eh. Parang, I put it this way, saka nakakita ng foreign national na magtuturo ng Filipino sa Correct, Pilipinas. sir. Yun nga Di po. ba? Parang it's parang hindi naman normal. So, ang importante kasi, you have to establish good rapport sa mga estudyante and your credibility. Kasi pag na-establish mo na yan, parang okay na. Kahit na magkamali ka minsan, ito-tolerate niya yan. One thing na napansin ko sa US is, dito sa atin kasi, kapag nagtuturuan ng English, most of our students, they're waiting for something na may magkamali ka. Opo. Tapos Yes. pag-uusapan ka. But Oo. one good thing in the US, even if it is their first language, hindi sila ganun eh. Hindi sila masyadong critical sa mga grammar, Hindi sila gano'n, sir. naghihintay ng maling sasabihin. Tapos tayo kasi, di ba, may ano tayo eh, ine-edit na agad natin o hinihintay natin na may not so much with the content of what they're going to talk about. Yes po. Baka may mali silang sasabihin. Di ba? Dito yung nakakatakot sa Pilipinas. Pero nung nasa US ako, very comfortable ako dyan. Not only with my students, but with my colleagues as well. So talagang okay, hindi sila ganun. And the moment na nandun ka sa harap, kailangan syempre you have the credibility para paniwalaan ka nila. Ang importante nga, you have to establish good rapport. And only then. Pero Sir Jojo, hindi ba mag-aaral ka pa rin talaga ng mas malalim ng English lit? English. Kasi, di ba pati yung, pag tinuro mo yung English lit, kailangan medyo i-parallel mo rin sa ano eh. Oh, Sa history, sa US history, di ba? Yun na nga. Yun na rin ang naging kagandahan kasi nang nagturo ko sa US, hindi lang ako nagturo ng English, pinagturo ako ng US history. Ayun. So they work together. So parang you have to understand the culture also. Opo. And you have Yes, to of understand course. your students. Para ma-adapt mo yung sarili mo. Kasi hindi na to mga second language speaker yung tinuturuan mo. Opo. Yun nga eh. Pero ang ang ganda maganda pong sa- na-mention niyo, Sir Jojo, na nagturo din po pala kayo ng US history other than ng English language, no? Kasi doon niyo po talaga makikita yung versatility and yung Filipino excellence, no? Na kahit anong pasukan ng mga Pilipino, ng mga Filipino teachers natin, no po, ay kayang-kayang gawin at kaya-kaya po nilang ituro at ipakita sa kanilang mga estudyante, no, sir? Pero syempre, ang ano nun, gabi-gabi, aral talaga. Yes, Aral tama. po talaga. Ahead of, di ba? Kasi, ang basic yun eh, ng yung first settlers hanggang yung dumating Oo. yung mga ibang lahi, mga, Ituturo mo talagang pa sir na pinag-aralan ano, ko di yan. ba? And I have to show them na I know what I'm talking about. Yes, History opo. nila yan, after all, di ba? Kasi ano nga ba yung laging kwento kay George Washington, yung pinutol yung apple tree ba yun? Kasama ba yan sa tinuro? Kasi may ano sila. Pero siguro mga side ano na lang yun, mga Opo. iba-iba. Pero ang dami kong natutunan talaga. Well, gano'n naman talaga eh. To teach is to learn twice. Pero alam mo, Jairus, nakaka-relate ako doon sa kwento ni Sir Jojo. Kasi even in journalism, sa overseas Opo. ang preference lagi ng hiring doon, native English speaker. English. Native, as in native na doon ka lumaki Doon. sa isang lugar na English ang first First language. language. Pero ang napansin namin, as we went along, I used to work in a multicultural newsroom. Ang mga Pilipino, masyadong meticuloso sa Meticuloso. grammar, sa language, lahat. Daig pa ang ano, Daig sir. pa ang native English speaker. Kasi may mga ano tayo, yung mga tinuro sa atin dito sa Pilipinas, may mga like idioms and quotations. Very technical. Alam Correct. natin, hindi alam ng native English speaker. Opo. Ewan ko kung yun din ang naging experience si Sir nakikita Jojo. Yun yung nakikita kong irony, sir. Sa US, hindi sila maghanap ng native speaker, magturo ng English. Pero magpunta ka sa Japan, China, Vietnam, makikita mo, dapat native speaker yung, Oo nga, sir. yung magtuturo. Kasi meron tayong language intuition eh. Di ba? Sabi nga, it comes out naturally. Yung mga idioms at saka figures of speech, lumalabas na lang yan naturally. Yun ang advantage ng mga native speakers. Tayo, napag-aralan lang natin yun eh. Opo. At may difference pa ang US and UK English. Oo nga, sir. Oo. Malaking Iba pa yan. difference po, no? Oo.
Opo. Pero Sir Jojo, magtungo naman po tayo dito sa J1 visa program, no, ng ating exchange visitor program o yung EVP. Sir, dahil po kayo ay isang J1 teacher, kamusta naman po ang inyong naging experience? Di ba po tama po ba ako, sir? Di ba parang 2-year program po sumasaloob yung isang J1 teacher sa mismong J1 visa program, no po, sir? Ang yun na nga sabi ko, parang kami magtuturo, and at the same time we have to introduce our our culture. We have to i-represent kasi natin yung bansa natin. So sa Opo. culture, history. So yun yung maganda. Yung visa sponsor namin, they require us to organize an activity na kung saan ipinapakita namin yung kultura ng Pilipinas. And one good thing about that, one of my projects na nagawa ko is, meron kaming estudyante sa Pilipinas, tapos estudyante ng US na may interaction. Okay. So gumawa although kayo na mahirap yung parang oras, exchange pero din, ano? Opo. napagsundo namin. Yung mga student leaders sa Pilipinas, yung student leaders na estudyante ko sa So maganda naman yung interaction. So tanong sila kung ano yung sa Pilipinas. And I don't know kung pwede kong banggitin kasi meron tayong isang fast food na sikat sila sa mga commercials na ma-emosyon. So, Yes, yes. I don't know kung pwedeng banggitin yung commercial, yung fast food na yan. Pero pinapapanood ko sa mga estudyante ko kapag natapos yung klasiko or mayroong naghihintay na lang na uuwi sila, pinapapanood ko yun. Di ba ma-emosyon yun? Tapos yung makita ko yung reaction nila, alam mo yun na, ito yung kultura ng Pilipinas, Opo. ng Pilipino Ito yung meron tayo. Tapos sabi niya, why did you ask us to watch it? It's so sad. Sabi Ang ganda pong ang ganda pong malaman, Sir Jojo, kasi yung ating mga J1 teachers, nagiging vehicle, nagiging instrumento para masalin kung ano po yung kultura at kasaysayan natin dito sa Pilipinas, sa ibang lahi, no, sir? Opo. At saka ang maganda niyan, since nagtuturo ako ng history, nako-compare. Opo. Ito yung sa inyo, tapos pareho tayong na-occupy ng Spaniards. So maganda yung naging experience ko kasi nai-inject ko yung Sir Jojo, di ba yung pinuntahan nyo ay New Mexico? Yes, sir. So, pag nakita mo, may ang mga Mexicans kasi, they treat Filipinos as their brothers. Yes. Opo. Tama siya. Pero hindi natin sinatawag sila na Mexicans, Hispanic kasi hindi lang sila galing sa Mexico So galing sila sa iba-ibang bansa. So baka sabihin nila masyado tayong Pero sir, nakalapit isisingit ko lang to Yung sinasabi yung fast food na commercial yan, yung fast food na yan. Alam mo ba, Jairo, sa Brunei, yun ang number 1 restaurant. Talaga po, sir. Sa Brunei, sir. Talaga, sir. Kahit sa US, pag pumupunta mamaya kumain tayo, Sir Ares. Tapos, sir, bukod sa yung kinikwento yung exchange program, yung exchange system na ginawa nyo between your Filipino students and your American students, paano nyo pa ibinabahagi yung kulturang Pilipino? May ano pa yung ibang ginagawa ninyo? Ayun, merong mga cultural performances na ginagawa yung pag malaki yung community ng Filipino, nagkakaroon ng kagaya dun sa school namin, nag-organize kami ng Christmas carols. So in-invite namin yung mga teachers, kumanta kami ng Christmas songs, tapos in-explain namin na ito yung ginagawa namin, and kami yung may pinakamahabang selebrasyon ng Christmas, I think, sa buong mundo. So kinantahan nila namin tapos ang nakakatuwa yung reaction nila. Tapos kasi nga ang maganda, nakaka-relate kasi sila kasi pareho tayo ng halos ng background yung influence, bansa na naka-influence. Tapos may mga cultural performances, may nagtitinikling, may mga gano'n. Yun naman yung lagi natin pinagmamalaki. Kaya nga excited din sila. Kung makikita nyo sa YouTube, ang dami na rin mga Americans, mga locals na nagsasayaw ng tinikling
Nakaka-proud na po, Sir Jojo. Yes. Kasi ito po Opo, yung, talaga. ito po siguro yung tinatawag nating brain gain, no? Na hindi lang yung mga teachers natin, mga J1 teachers natin yung nakakapagdala ng knowledge papunta from US to the Philippines. But at the same Yes. time, yung ating mga J1 teachers, dinadala nila kung ano yung meron tayo dito sa Pilipinas Opo. all the way to abroad. Kaya sir, baka po meron po kayong last message po, meron kayong inspirational message para po sa ating mga kababayang nagbabalak po na sumailalim dito sa J1 visa program. By the way, isa rin nga pala na pwede nating idagdag. Sikat yung pansit natin sa lumpia at adobo. Mm, Kami opo. pwede na Yes, Filipino yes. teacher nagdadala ng pagkain sa school. So yan, kilala nila. Isa yan sa paraan na ginagawa natin para Siyempre, mapalapit may tayo sa... kultura din ni Sharon puso. yun. Okay, yung, Ayun, sir. yun nga po sa huli mong tanong, sir. Ito, opinion ko nga to kasi kung pupunta ka sa US, dapat talaga pag-isipan mo ng hindi isang beses, dalawang beses, maraming beses ka mag-isip kasi pag dumating ka sa US, ibang-iba talaga ugali ng mga estudyante. Opo. Una, ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo sa US? Siyempre, ang unang-una, I don't want to be hypocrite, kaya tayo nagpupunta doon kung gusto natin kumuha ng mas malaking sahod. Of course. Pero, tandaan natin, malaki ang sahod, malaki rin ang gastos. Yes. Malaki rin ang kapalit na hinihingi niyan. Meron akong mga teachers na nababasa na comment na nakakawala ng dignidad ang ibang behavior ng estudyante towards Opo. teachers. Pero ang sinabi nga sa akin ng mga local teachers, don't take it personally. Mhm. Kasi they don't mean it. Pero ikaw, mahirap mong tanggapin na hindi to take it personally kasi minsan mumurahin ka, minsan sasagot sa'yo. Di ba? So, dapat yun yung paghandaan natin. Ano ba yung mga kaya mong i-sacrifice bukod sa iiwan mong pamilya? Kaya Tibay mo ng bang dibdib talaga. laitin? Kaya mo bang mabastos? Isa na yan sa mga pwedeng mangyari. Totoo yan, nangyayari talaga yan. And then, yun na nga, dahil malaki ang sahod, pag-isipan natin mabuti. Kakayanin ba natin yun? Pero kung sabi ko nga, kung kumikita ka na at enough na nakaka-survive ka sa Pilipinas, masaya sa Pilipinas. Ayun, opo. Kung Pero, gusto mo talaga, ayun kaya din mo, sir, no, kailangan- gusto lang din nating sabihin na syempre katuwang din po ng ating mga J1 teachers, ang CFO, no. Nandyan po ang ating pre-departure orientation seminars, andyan din po palagi ang ating komisyon para matulungan ang ating mga J1 teachers, yung mga nagbabalak po na teachers para mas maging equipped at handa po tayo Tama sa po. tatahakin po Yun natin. nga po. Isa yun sa Ayun maganda po. na nadudulot ng program nyo. Tapos, ang pinaka-importante dyan, sir, ako medyo mayabang eh. Sabi ko, 32 years na ako nagtuturo. Pag pala nagpunta ka sa US, you have to empty your cups. Kasi, para may space sa dapat mong matutunan at maka-adapt ka. Hindi mo pwedeng sabihin, ang tagal ko na nagtuturo. Kayang-kaya ko na yan. Hindi. Dapat i-empty mo yung cup mo para Yes. sa mga bagong learnings. Opo. And at the same time, yun, To accommodate ma-adapt mo yung ideas. kultura. Ayun. Yun yung Ayun po. pinaka-importante. So maraming salamat po Sir Jojo Mendoza sa pagbabahagi ng inyong kwento at inspirasyon. Saludo po kami sa inyong dedikasyon sa pagtuturo at sa pagiging mabuting kinatawan ng ating bansa. Salamat po. Salamat At po sa opportunity. Ayun po, at narinig po natin ngayon ang kwento ni Sir Jojo. Ang J1 program ay isang patunay na ang galing ng Pilipino ay kinikilala sa buong mundo. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa J1 visa at iba pang programa para sa mga Pilipino sa ibang bansa, maaaring bisitahin ang website ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. At kami po sa CFO ang inyong katuwang sa pagsiguro na ang ating mga kababayan abroad ay may sapat na kaalaman at proteksyon. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kwento ng mga overseas Filipinos. Sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyo publiko, CFO kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Narito na
ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.